before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Beauty tips para sa mga busy nanay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kahit nanay na, huwag pa rin kalimutan ang sarili. Kaya naman, sa kabila ng pagiging busy at pagiging ilaw ng tahanan, narito ang ilang beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-considera rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kami. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Ang init, mga kuyang, mga ateng, grabe. Magandang isang mainit na hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 14 ng buwan ng Abril. 3 araw na transport strike kasado na bukas ng grupong Manibel at Piston kontra oil price increase. Department of Transportation muling magpapakalat ng libreng sakay simula bukas. Tapyas o suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina. Hindi rekomendado na economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos. Pamamahagi ng ayuda sa jeepney drivers target tapusin ng DSWD bago matapos ang Abril. Mahigit 2,000 ayuda sa mga magsasaka at mga mangingisda aarangkada na bukas. Ayon naman sa Department of Agriculture. Higit 200 bilyong pisong pondo ng gobyerno sa global oil crisis nanganganib maubos sa loob ng 3 buwan ayon sa Senado. Vice President Sara Duterte Carpio, no show sa patuloy na impeachment proceedings. Scholastic records ng Vice Presidente pinagdudahan sa House hearing. Self-confessed bagman Ramil Madriaga nagpakita ng screenshots at video ng koneksyon kay Vice President Sara Duterte.
Deadline sa filing ng 2025 annual income tax returns. Pinalawig ng Pangulong Marcos hanggang mula April 15 hanggang May 15, 2026. Ba, kailangan ng buwis? Salamat naman sa isang buwang palugit, Lakay. 48th ASEAN Summit sa Mayo nakatutok sa energy and food security at kaligtasan ng ASEAN nationals. Mga magulang binalaang bantayan ang mga anak laban sa grooming sa online games. Aba, yung grooming sa online games, sugal ba yan? Lakay, halimbawa yan? bata, bibigyan-bigyan ng money, ganyan. Parang pinapalaki mo siya hanggang sa majojowa mo na siya. Yan yung grooming na tinatawag. Hala. Yes. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Magkakasa na rin ng tigil pasada ang grupong Piston dahil naman sa walang tigil na oil price increase. Pero may rollback ngayon. Kasabay ito ng transport strike ng grupong Manibela na magsisimula bukas April 15 hanggang Biyernes April 17. Ayon kay Modi Floranda, Pangulo ng Piston, hanggat hindi na ibabasura ang oil deregulation law ay magtutuloy-tuloy ang kanilang mga kilos protesta. Sinabi ni Floranda na hindi sapat ang rollback ngayong linggo para sa naging serya ng mega oil price increase mula pa noong buwan ng Marso. Samantala, hindi naman may kilawak sa tigil pasada ang grupong Altodap, Pasang Mazda at Busina. Sinabi naman ni Melencio Boy Vargas, Pangulo naman ng Altodap, tanging mga commuters lamang ang maapektuhan dito na hindi naman anya responsable sa pagtaas sa presyo ng langis. Samantala, muling aarangkada ang libreng sakay ng Department of Transportation o DOTR bukas, Abril 15 bilang tugon sa epekto ng pandaigdigang krisis sa langis sa mga commuter. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipatutupad ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, may dalawang uri ng service contracting program na ipatutupad. Ito ay ang gross at net service contracting, kung saan may nakalaang pondo na 1 bilyong piso ang DOTR para sa programa at 800 milyong piso para sa land transportation at 200 milyong piso para sa maritime sector. Bukod sa libreng sakay, bahagi rin ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang sektor ng transportasyon at mga pasahero. Wala pa ring desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa suspension ng excise tax sa diesel at gasolina. Ayon naman kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, patuloy pang imo-monitor ang development ng Development Budget Coordination Committee ang sitwasyon na magsisilbing na siyang magre-review kung tatanggalin o pananatilihin ang excise tax. Sinabi pa ni Adrano na aabot sa 43.6 billion pesos ang mawawala sa kita ng pamahalaan kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Kung tatagal naman anya ang suspension ng tax sa LPG at kerosene, 4.1 billion pesos din ang mawala sa kita ng pamahalaan. Narito si Yusek Carlo Fermin Adriano. Sabi namin, ang direction po ngayon is targeted subsidies. So gusto po namin unahin munang tulungan yung mga nangangailangan po talaga. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, for example nga po yung diesel based sa FIES data, 85% of the consumption of diesel is coming from the 3 richest decile. So yun po. Targeted subsidies po ang ating ginagawa.
Samantala, hindi kasama sa rekomendasyon ng mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsususpinde sa excise tax sa diesel at gasolina. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, mas pagtutuunan nila sa ngayon ang pagbibigay ng targeted subsidies. Kabilang narito ang 10 piso kada litrong subsidiya para sa mga driver ng public utility vehicles sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila. Nilinaw naman ni Toledo na sasailalim pamuli sa pag-aaral ang pag-aalis o pagbabawas ng excise tax sa iba pang mga oil product sa pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Narito ang bahagi ng pahayag ni Toledo. Sa ngayon wala pong bawas, but of course that will be subject to review. We will review that every month kung ano yung possible pong pwede pang gawin natin given that development. So yun po yun. We will review that policy that the President has decided at together with the DPCC. Re-review po namin po yan bago tayo ulit titingnan kung talaga pang kailangan ba pa tayo i-suspend ng totally at magbigay lang ng 10 pesos or rather at the same time yung really suspend the excise tax. Samantala, plano naman ng DSWD na kumpletuhin ang unang bugso ng pamimigay ng cash aid para sa mga PUV driver sa buong bansa bago matapos ang buwan ng Abril. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagsimula na noong April 8 ang pamahagi ng tulong pinansyal sa mga probinsya. Habang sinimulan naman ngayong araw, April 14, ang payout sa Metro Manila, natatagal hanggang April 19 para sa mga hindi pa nakatanggap at sa mga karagdagang benepisaryo sa rehiyon. Samantala, pinag-aaral na rin ng departamento ang paggamit ng e-wallet para sa mga susunod na payout, lalo na kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng petroleum products. Samantala, hindi magtatagal at mauubos na ang pondo ng bansa sakaling magtagal pa ang gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, nasa 70 hanggang 80 bilyong piso ang gastos ng pamahalaan sa loob ng isang buwan. At sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee na kanyang pinamumunuan, kinumpirma ni Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo na may 238 bilyong piso ang gobyerno para sa 2026 na panggastos sa oil crisis. Kaya sa kanilang pagtaya, mauubos na ang pondo sa loob lamang ng 3.5 buwan habang 45 araw na ang nakalipas na magsimula ang sigalot sa Middle East. Kung magtatagal pa ang gyera sa gitnang silangan, kakailanganing maghanap na mapagkukunan ng pondo ang gobyerno para pang-ayuda sa mga sektor na pinakamatinding naapektuhan nito. How long can we last? Kung tumagal pa kasi itong... Naman si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagpapatuloy ng impeachment hearing laban sa kanya sa Kamara de Representantes. Bakante po ang nakalaan sana para sa Vice Presidente na nakapwesto sa pagitan ng mga endorser ng reklamo na sina Congresswoman Laila de Lima at Congressman Benny Abante. Ang hindi pagsipot ni Vice President Sara ay kasunod ng inihain niyang petisyon sa Supreme Court na humihiling na itigil ang pagdinig sa impeachment complaint sa pamagitan ng isang TRO. Kinwestiyon din ng kanyang kampo ang legalidad ng mga subpina na inilabas ng Justice Committee. Matatanda ang hindi ring sumipot si Vice President Sara noong unang araw ng pagdinig noong nakalipas na buwan.
Kaugnay nga ng balitang yan, kahit ang scholastic record ni Vice President Sara Duterte ay hindi din nakaligtas sa expose ni Ramil Madriaga. Sa kanyang sinumpaang salaysay sa impeachment hearing ng House Committee on Justice, ibinunyag ni Madriaga na lubhang kaduda-duda ang pagpasa ni Vice President Sara sa San Sebastian College of Law. Ayon kay Madriaga, naging close siya sa dating Associate Dean ng SSC Law na naging propesor ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Madriaga na binanggit sa kanya ng isang attorney Ryan na mahina sa klase si Vice President Sara. Gayunpaman, ginamit lang umano ng dating Associate Dean ang impluensya kaya nabigyan ng passing grades ang Vice Presidente. Naiyak naman ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte Carpio na si Ramil Madriaga. Habang binabasa ang bahagi ng kanyang sinumpaang salaysay sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa gitna ng kanyang testimonya sa House Committee on Justice, lumuha si Madriaga habang inilalahad ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. Nang tanong siya kung bakit siya naiyak, sinabi nito na siya ay nalulungkot. Ganito ang pahayag ni Ramil Madriaga. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? I just... You are nearly crying. Would you like... 47. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Samantala, lakay pinabulaanan ni Ramil Madriaga ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala itong personal na koneksyon sa kanya at hindi siya kilala ng pangalawang Pangulo. Sa kanyang supplemental affidavit na binasa sa pagdinig, inisa-isa ni Madriaga ang mga aktibidad na nilahukan niya para sa kampo ni Duterte. Ipinakita ni Madriaga ang ilang screenshots ng kanilang mga pagpupulong noong panahon ng eleksyon, kabilang ang larawan ng isang painting na ibinigay niya sa Vice Presidente bilang patunay ng kanilang ugnayan. Bilang dagdag na ebidensya, ibinahagi rin ni Madriaga sa kamera ang isang video kung saan makikita si Vice President Sara na iniaabot ang isang watawat habang tinatawag siyang Sir Ram na ayon sa testigo ay siyang tawag sa kanya ng pangalawang Pangulo. Panoorin natin ang bahagi ng video. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si BP Sara. Okay. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayun po. For the last time. Samantala, inubos ni Vice President Sara Duterte Carpio ang 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng isang araw at hindi sa loob ng 11 araw. Sa pagdinig pa rin ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente, sinabi ni Ramil Madriaga na siya mismo ang nagdala ng pera mula sa naturang pondo sa ilang personalidad. Kabilang anya sa mga binigyan ng pera ayon kay Madriaga ay si dating Ombudsman Samuel Martires at Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala. Base sa direktiba sa kanya ni noon ay Mayor Sara. Sabi ni Madriaga, discreet ang paraan ng pagde-deliver ng pera gaya ng mga nakaparadang sasakyan, pre-arranged parking spots at ilan lang ang kanilang contact. Narito muli si Madriaga. 74. A few years later,
I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Muli pang nilinaw ni Madriaga ng matanong ni Congresswoman Sara Elago tungkol sa confidential funds na naubos ito sa loob lamang ng 18 hours at hindi 24 hours gaya ng kanyang naunang nabanggit sa kanyang affidavit. Naritong muli si Ramil Madriaga. Yung utilize po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho, sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. Samantala, tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pure fiction o kathang-isip lang ang mga alegasyon ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., hindi kapanipaniwala ang umano'y lihim na term sharing agreement, planong pagpapatalsik at assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giti Panelo, handa silang sagutin ang mga paratang ng ebidensya kung kinakailangan. Dagdag pa, mas nakabubuti umano sa depensa ni Vice President Duterte ang patuloy na pagsasalita ni Madriaga dahil lalo lamang nitong pinapahina ang mga paratang. Iginit naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na hindi fishing expedition ang ginagawa nilang impeachment hearing at hindi rito pag-agaw sa kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Sa kanyang open speech sa pagpapatuloy ng pagdinig, nilinaw ng kongresista na ginagamit lamang ng Kamara ang kanilang exclusive power na simulan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Luistro sa nasa Kamara nagsisimula ang unang galaw at direksyon sa usapin na impeachment. Gamit ang linyang pumatok sa makabataan, sinabi ni Luistro na hawak nila ang beat sa usaping ito na ang tanging layunin ay manaig ang pananagutan nila sa taong bayan. Narito si Congresswoman Luistro. We have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Nauna rito ay question din ni dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna na ang ginagawa ng Justice Committee ng Kamara de Representantes ay trabaho dapat na impeachment court ang Senado. Sa iba pang balita, maibibigay na ang 2,325 pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda bukas, araw ng Miyerkules, Abril 15. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel na nasa mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang mabibigyan ng tulong pinansyal. Ito'y tulong sa ating mga kababayang nasa sektor ng agrikultura, partikular ang mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Narito ang bahagi ng panayam.
na April 15, tama, April 15 bukas. That is for 4.175 million beneficiaries, of which 2.1 million will be rice farmers na nasa RSBSA, yung 2 hectares and below. May 1.472 million corn farmers, tapos meron 102,000 sugar farmers, no, sa Negros and Bukidnon yun, at 399,000 na beneficiaries sa fishery sector na natin, yung mga gumagamit ng motorized bangka. Lalabas yan sa mga 2,325 pesos kada beneficiary ho. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Ang Department of Energy sisimulan na raw ang pagbili pag-order ng langis mula sa India, Singapore o kaya ay Oman. Samantala, bubukas ng mga Kadiwa stores na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, pinaagahan ni Agriculture Secretary Kiko Laurel. Samantala, standby sa ating mga reports mula sa Kamara. Ramil Madriaga nagsilbing dami daw sa multi-million transaksyon ni dating Pangulong Digong Duterte. Samantala, suspension ng excise tax sa LP at kerosene, suportado ni Senate President Tito Soto. Senator Loren Legarda hinihiling naman na suspindihin na ang excise tax din sa kerosene, sa crudo at maging sa gasolina. Car volume sa panahon ng oil crisis bumaba. Motorista at gumagamit ng bisikleta na dumadaan sa EDSA dumarami ay naman sa MMDA. At sa ating mga magulang, makuyang mga ating, bantayan daw po ang inyong mga anak laban sa grooming sa online games. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, aloha, alas 4:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.